everyone! Kamusta kayo? It's been a while since I made a video. Medyo na busy nung holidays. Nagpasko, bagong taon, nag-birthday ako, and sobrang busy sa work. So, pasensya na. So, ngayon naman magki-case discussion tayo. Or, i-share ko lang sa inyo yung case na to kasi natuwa ako. So, ang patient na to ay may root canal treated tooth na central incisor, tooth number 21. So, kaya siya may discoloration. Pansinin nyo, flat siya, tsaka mas malaki siya compared dito sa tooth number 11 niya. So, what we did was, nag-internal bleaching muna kami. So, ito na yung naging itsura nung ngipin ng patient. Pumuti na siya. And then, I told her, I think yung pagka-yellowish niya ng konti is because of the composite or yung pasta. Pero, nag-whiten na yung ngipin. As you can see, galing din siya ng ortho. I didn't do yung braces niya sa lower. So, tinanggal na nung dentist niya. Yan, may marks pa ng medyo parang binur. So, may ortho din siya before sa upper. Tinanggal na daw ng kanyang dentist. And then, yan, pumuti na. Sabi ko, anong gusto niyang gawin kasi pumuti naman na. So, sabi niya, Dok, gusto kong ipa-veneer. So, gusto niya composite veneer. Ang sabi ko, medyo challenging kasi gagayahin ko to. At the same time, kung makikita nyo dito, pinalish ko din tong ngipin na to kasi nga, meron siyang lines. So, dapat polish po yung ating ngipin after ortho treatment. So, pinalish ko na din muna. Hindi ko alam kung saan ako pwesto. And then, tada! Ayan na siya. So, yung tooth 21 ay atin ng kinomposite. Medyo may bleeding pa dyan kasi nga in-isolate ko din yung tooth. So, ayan. Nag-layering technique tayo. Ibig sabihin ng layering technique, hindi lang isang shade ng pasta o ng composite yung ginamit ko dyan para magaya ko tong ngipin na to. Kasi nga mahirap gayahin yung totoong ngipin. Lalo na pasta, hindi lang siya pwedeng isang kulay. Kapag isang kulay lang yung ginamit ko, kunwari ang shade lang ng composite na ginamit ko, pang enamel lang, iba yung kulay niya. Kapag naman pang dentina, iba yung kulay. So, I needed to layer para ma-achieve tong tooth 21 na to, magaya ko tong kabila na tooth 11. Pati yung line angles niya, shade and all. And then, papansin nyo, same pa rin naman sila ng width. Same ng width. Katulad dito, mas malaki talaga siya. Pero, nagmukha siyang pantay, medyo pantay, kasi nga, inayos natin yung line angles, yung reflection ng light dyan sa ngipin na yan. So yes, it is still possible na pastahan ang mga ganito. Pero ma-effort lang po talaga. Okay? Tapos kung porcelain din naman, challenge din talaga siya. Hindi siya basta-basta. Ang challenge talaga sa mga ganitong cases is yung shade matching. Lalo na kung mapapansin nyo, may mga white spots or decalcification yung patient. Usually nangyayari to sa mga nag-braces nga, nagde-decalcify. So, ginaya ko pa yan. Makikita nyo dyan. Ayan, makikita nyo dyan, parang ginaya ko pa, nag-staining pa ako para kamukha nung ngipin niyang natural na may mga white spots pa. Ayan, may translucency din dito sa baba. So, ganyan po ang ating ginagawa kapag mga front tooth cases, kailangan natin gayahin. Mga 1 unit. Pero I'm very happy. The patient is very happy also. And, ayun lang naman. Share ko lang sa inyo kasi natuwa ako sa case na to. More sharing of cases. If you have questions, mag-message lang kayo sa akin. Again, ang ginawa kong treatment dito ay internal bleaching and then composite veneer. Layered composite veneer. Thank you, everyone. Bye!